Yan, so hello guys, good morning. So, ngayon, let's move on naman sa other topic natin sa Calculus 3, which is yung triple integral and cylindrical coordinates. Okay, so second topic na natin to. So, syempre, una natin yung triple integral kasi foundation yun in order for you to solve the following problems. Kasi sa second, yung pang third topic natin, yung hanggang 5 lang naman tayo. Third natin dyan is yung triple integral in spherical coordinates, then change of variables, then last is yung surface area. So, without further ado, let's begin with this cylindrical coordinates. Okay, so please bear with me sa background noise. It's fine. May kausap lang ang bata ko. Okay, so, okay, eto na. Okay, question number 7 to, okay? So, ganun pa rin. Tuturuan ko pa rin kayo mag-decipher and alam mo yung ginagawa natin lagi, limits lang kinukuha natin. Then, kayo na sa integration process. Kasi alam na alam nyo naman na yun eh. So, basahin ko lang yung question. Sabi niya dito, use a triple integral to determine the volume of the region bounded by by z equals square root of x squared plus y squared and z equals x squared plus y squared in the first octant. In the previous video, we defined already what an octant is. Diba? Alam nyo naman na yun na sa isang 3-dimensional RCS or yung kung saan tayo nagpa-plot, meron tayong 8 octants doon. Yung first octant natin, yun yung ganito. Wherein, sa first octant, lahat yun positive. Okay? Ganyan siya. Okay, guys. Tandaan nyo, 8 lahat ng octants natin, ha? Pero ang lagi ng ginagamit dito is yung first octant lang. Okay? So, kasi yung, di ko alam anong octant yun, yung sumunod na, yung isa sa mga octant din kapag yung x and y are positive but z is negative. Di ko alam pang 5th ata yun or 7th octant ata, hindi ko sure. Okay, going back, so yun na. Yun yung problem natin. So, decipher na muna natin ano yung hinihingi sa problem, okay? So, dito sabi niya, bounded by dalawang function in terms of x and y. So, when we say bounded, ito daw kung saan sila nagmi-meet. Yung nagbabound sa kanila. Like, para makabuo ka ng something, geometrical figure, polygon, and whatsoever. So, kapag graph mo itong dalawang to, anong itsura, yung magiging itsura nun, dapat is yung kung ano na nakabound sa kanila. Tatanggalin mo yung mga excess nila kasi yun ang hinahanap mo. Yun yung pinapahanap na volume. Then, ano pa bang mapapansin natin? Wala siyang binigay na na-evaluate. Sabi lang niya, use a triple integral to determine daw yung volume. Therefore, kapag ganyan, ang gagawin natin, ang integral natin yan is yung triple integral of dv. Ganyan na yun, kabod. Then, ang kailangan natin doon yung upper and lower limits ng tatlong integrand. Tapos, yung dv natin, wherein, since as a cylindrical tayo, ang dv natin is equals to r, dz, dr, d theta. Therefore, kung ito na yung meron tayo, ang hahanapin natin ng limits ay theta, r, and yung simply z. Okay? Gagamitin pa rin natin yung concept natin last time, wherein sabi niya doon, yung x daw natin, kapag may nakita tayong x dyan, na hindi na pwedeng masimplify, ang gagamitin ng x doon is yung r cosine theta, kapag naman y, r sine theta, and kapag z, z pa rin. Wala siyang pinagbago, okay? So, in our case naman, since anong mapapansin natin, hindi natin ito magagamit, these three. Bakit? Yung function natin is naka x squared plus y squared, x squared plus y squared both. Yung kasi may square root lang. Ano meron doon? Gagamitin natin pa rin yung Pythagorean, which is x squared plus y squared equals r squared. Diba? Therefore, etong dalawang to, pwede ko siyang palitan agad ng r squared, square root of r squared, then yung isa is r squared. Diba? Same lang sila. Okay, ano mapapansin mo dito sa isa? Ay, z pa. Sa isa na to, pwede mo siyang i-simplify into simply r, kasi cancel yung square root niya tsaka yung exponent na to. Therefore, meron tayo sa z is equals to r and z equals r squared. Okay, yan na yung limits natin in terms of z. Tama.
Yan yung limits natin in terms of z. So, ano niyan? Mamumroblema ka na lang dyan ulit kung sino dyan yung upper and lower limit mo. Paano? Gagawin mo lang dyan is simply graph mo or kung nag-visualize nyo siya agad ng mabilisan, alam mo na agad kung sinong lower and upper limit mo. Ang lower limit ko dyan si r squared, ang upper ko dyan si r. Bakit? Palitan natin. Let y equals z, then r equals x. X equals r. Baliktad. Yan. O, palitan daw natin. So, ano ta? Yung z natin magiging y muna, equals yung r is simply x. Next, y pa rin, equals r squared is x squared. So, yan. Ito na yung function natin. So, pwede na siyang i-plot agad na mabilisan sa Cartesian coordinate plane. So, yung x squared na yan, u-shape lang yan. Dapat sa 0, bawal siyang mag-negative. Kasi, hindi ka makakakuha ng negative dyan. Kahit anong input yung negative values dyan, hindi ka magkakaroon kasi naka second degree. So, wala kang magiging negative values ni x. Ni y, rather. So, ang next natin dyan is si x. Saan ba makikita yung x? Dito. So, habang pataas ng pataas yung x, pataas din yung y. Same na same lang sila. Kung x is 1, y is 1. If 2 is x, y is 2 as well. Kasi nga, equal lang daw silang dalawa. So, ganyan yan. Sino nasa taas? Eto. Nasa taas. Sino nasa baba? Eto. Kasi ito, ito yung upper, ito yung lower. Okay? Oh, paano? Sige. Oh, since alam na natin, so ang upper limit natin dyan is yung r, ang lower limit is r squared. Paano naman guys kung ang magiging itsura ng graph natin is baliktad? Z equals r, tama, ganun pa rin, pero ito, z equals negative r squared. Kapag ganyan, ang magiging upper natin ito. Ang lower naman natin ito. Kasi, itong negative r squared, pabaliktad naman na siya ganyan. Okay? Baliktad na ganyan, tapos nandito siya, parang ganyan. Kung dadaanan niya itong 0. Diba? Ito naman yung nasa taas ngayon. Kasi pag ganyan siya, oh. Nataasan niya. Okay? Ganyan siya. So, moving forward na. So, nakuha na natin yung sa x, sa z. Ang poproblemahin natin yan is dalawa na lang. Actually, tandaan nyo guys, kapag nasa polar tayo, since asa polar na tayo ngayon, madali na lang natin makukuha yung theta. So, ang poproblemahin natin talaga dyan is si r at saka si z. Pero si z, kailangan mo lang ng knowledge in algebra, same with r. Okay? Then, konting logic na lang siya. Okay? Ay, masyado mataas pala. Hindi nakikita sa vlog. Sa video. Okay. So, isolve muna natin si r. Si r na muna. So, dali lang yung theta eh. So, sa r, paano makukuha yung value ni r? So, gagamitin natin kung ano yung mga values na meron tayo. Ano nakuha natin kanina? Dito. Kasi ito yung may r natin eh. 'Di ba? So, ano pwede natin gawin dito? Pwede natin siyang equate. So, r, limit ni r. So, r equals r squared. O, ano pwede ko pang gawin dyan? Pwede ko itong ilipat doon para mag-0 lang to. So, 0 equals r squared minus r. Or para dito nakakalito, commutative property, pagbalik na rin muna natin, r squared minus r equals 0. Ganyan siya. So, ano pwede man gawin? Factor out. Since meron silang common monomial factor ng r. Kasi r squared minus r, diba? Pwede i-factor out yon. R times r para mag r squared minus, since r lang yun, 1 to, equals 0. Pwede natin ilipat yan pareha, so magiging r equals 0, r minus 1 equals 0, kasi ito 0 to eh. 'Di ba? Dahil dito, pag tinanggal ko to, 0. 'Di ba? Dito naman, r minus 1 equals 0. So, para makuha yon maglipat doon. So, r equals, pag nilipat doon, from negative, magiging positive. Therefore, meron tayong r equals 0 and r equals 1. Common sense, alam mo na gan sinong upper and lower limit. Just upper is si 1, lower is si 0. Diba? Wala tayong problema. Ang next nating paproblemahin sa theta. Guys, tandaan nyo, hindi lagi siyang 2 pi over, hindi siya laging 2 pi ha, tsaka 0. Bakit? Depende tayo sa restrictions. O, decipherin ulit natin yung problem. Use a triple integral to determine the volume of the region bounded by z equals square root of x squared plus y squared and z equals x squared plus y squared in the first octant.
Ito na yung Q in the first octant. Kung in the first octant daw, eto lang. Nandito lang dapat siya mag-range. Nasaan lang yun, guys? As a positive ng X, as a positive ng Y, as a positive ng Z. Pero hindi natin yan need kasi ang kailangan natin para makuha yung theta, dapat nakatingin tayo sa taas, top view. So, ang makikita natin doon, madi-disregard si Z, makikita natin dapat doon yung X and Y. So, sa X and Y, saan lang ba sila magpa-positive? Parehas, X and Y dapat positive. First quadrant, ito yon, quadrant 1, positive, positive, quadrant 2, negative, positive, quadrant 3, negative, negative, quadrant 4, positive, negative. Diba? So, dito lang daw sila magpa-positive. So, ito yung first, kumbaga, ito yung parang first octant natin. Tapos, kapag may nakatayo dito, na ganyan na diretso, ganyang view, ito niyan, yung parang ballpen na to, yan yung Z. Pero since as a top view tayo, ang makikita natin to yung X at saka yung Y, yung Z, hindi natin makikita. Okay? So, yan na. So, ano bang ranges ng mga to? From dito to dito. Diba? Tatandaan natin yon sa unit circle. This is 0, 2 pi, pi over 2, pi, 2 pi over 3 ba? 3 pi at 3 pi over 2. Kasi 180 times 3 that's divided by 2. So, ayan yon. So, eto lang daw. So, anong range lang ba nang yon? From 0 to pi over 2. Therefore, ang theta natin is pi over 2 to 0. Okay, sige, technique na rin guys. Wag nyo kakalimutan, kapag asa polar tayo, pag sinabing first octant, automatic, pi over 2 to 0. Yun lagi yung limits natin sa theta. Pero pag wala siyang sinabi, pi over 2 to 0. Sorry, 0 to 2 pi, 0 to 2 pi. Okay, ganun lang mabilis i-technique yun. Therefore, meron na tayo agad working integral. Ito na yung mga limits natin. Therefore, working integral natin, wait lang, 3 pa, ganito. Lakihan natin siya para yung susulat ko. So, since wala siyang sinabi, yung diretso dv lang. So, ano ba yung dv natin? It's r, dz, dr, d theta. Huwag niyong pagpapalitin ito mga to, ha? So, ayan na. So, in terms of z, muna tayo, dz, ano ba yung z natin? Yung r, galing sa r squared. Ano ba yung r naman natin in terms of r? It's 1 to 0. Then, yung theta natin is pi over 2 to 0. So, pag kinumpit mo yan sa calculator, ang dapat sagot natin dyan is 1 over 24 pi. Yan, that's it. Nakuha natin answer natin. Or, baka mamaya magtaka na naman kayo. Baka matulad kayo ng pet peeve ko. So, yung 1 over 24 pi, same lang yan kay pi over 24, ha? Kasi, nasa wala siyang so may 1 din naman dyan. Sineparate ko lang para static. Okay, so yan, that's it. So ganyan lang siya. Make sure nyo, tatandaan nyo lang, huwag kayo nagme-memorize, tandaan nyo yung flow, tandaan nyo yung hinihingi, intindihin nyo, i-decipher nyo mismo ng maayos, at huwag kayong papalito. Okay? That's it.